Kanina pa minamadali ni Donato ang kapatid na si Bokyo. Kailangang pumila sila sa barangay health center para magpa-check up at makakuha rin ng libreng gamot. Ano, Bokyo? Okay ka na ba? Para makaalis na tayo. Si Kuya Donato talaga oh. Kanina mo pa ako inaapuri. Alam mo namang pilay ang isang pa ako tapos minamadali mo ako. Kasi naman kanina pa kita sinabihan pero hindi ka kumilos kagad. May pinakikinggan kasi ako sa radyo, Kuya. Yun na nga Alam mo may lakad tayo tapos inuna mo pa yung pakikinig mo ng radyo. Ikaw talaga, oo. Naninermon ka pa talaga Heto na nga po minamadali ko na nga po ang pagbibihis para makaalis na tayo. Sige na, bilisan mo na dyan. At ilalabas ko na yung pedicab natin. Kailangang samahan ni Donato sa health center ang kanyang kapatid dahil nga ilang araw na itong may sakit. Nag-aalala siya, lalo na't napapabalita na marami sa lugar nila ang merong trangkaso, sipon at ubo. Pangkaraniwang sakit man yun, kaya lamang ay mabilis makahawa at marami ang apektado. Kaya alam ni Donato na tiyak mahaba ang pila sa health center, lalo na't ngayong araw lang ang schedule para sa pagpapacheck up. Nilabas na ni Donato ang kanyang pedicab nang lumapit sa kanya ang isang babae na nasa edad 50. Nakapustura ito. May kulorete ang muka at pula ang suot na blouse at leggings na hapit sa balakang. Siya si Margarita, isang byuda. Walang anak. Malaki ang pagkakangiti niyang lumapit kay Donato. Hello, Donnie. Magandang araw. Sino po, Donnie? Ito naman. Sino pa ba? Di ikaw. Hindi naman po Donnie ang pangalan ko Donato po ang pangalan ko. Ano ka ba? Mas bagay sa'yo ang Donnie. Di ba? Lalo kang gumagwapo kapag tinatawag kang Donnie. Ayoko po nun. Mas gusto ko pa rin po yung Donato. Okay, sige. Donato na kung Donato. Kung yun ang type mong itawag ko sa'yo. Ano po bang kailangan nyo sa akin? Aling Margarita, napadaan po yata kayo. Aray naman. Di ba pwedeng Marga na lang ang itawag mo sa akin? Saka, mas bagay sa akin ang Marga, hindi ba? Nagtutunog yummy at hot ako. Naku naman, Aling Margarita, hindi ba kayo kinikilabutan sa sinasabi nyo? Hot at yummy kayo? Oo naman. Bakit? Hindi mo ba napapansin yun? Bahala na nga kayo kung yun ang pakiramdam niyo sa sarili niyo. Sa bagay, walang basagan ng trip. Teka lang. Kailan ba kita pwedeng yayain lumabas? Ako ang bahala sa iyo, Donnie. Iba na lang po ang yayain niyo, Aling Margarita. Busy po ako Sa araw po, nagkakargador po ako sa palengke. Sa gabi po, naglalako naman po ako ng balut. Kaya wala po akong time para gumala. Ikaw talaga. Para kang pamilyadong tao. Kailangan ko po talaga magsumikap para sa amin ng kapatid kong si Bokyo. Ganun po talaga, wala akong magagawa. Habang nakikipag-usap si Donato kay Aling Marga, ay narinig niya ang pagtawag ng nakababatang kapatid na si Bokyo. Nako, Aling Marga, may pupuntahan nga po pala kami ni Bokyo. Asan kayo pupunta? Sasamahan ko kayo. Hindi na po. Baka kung anong isipin po na makakakita sa akin Baka sabihin nila, sugar mommy ko po kayo. Aba, okay lang sa akin yun. Sige po. Saka na lang po ulit tayo mag-usap, Aling Margarita. Kailangan na po talaga naming umalis ng kapatid ko. Teka, sandali lang. Paano yung ano ko sa'yo? Sana naman mapagbigyan mo yung date na sinasabi ko. Kahit minsan lang. Hindi na pinansin ni Donato ang sinabi ni Aling Marga. Pinuntahan na niya sa loob ng bahay si Bokyo. Nakasimangot ang kanyang kapatid. Si Kuya talaga minamadali mo ako tapos ang tagal mong nakipagmarites pa yata sa labas.
Paano? Inistorbo ko ni Aling Marga. Nagpakit na naman ba sa'yo, kuya? Ewan ko ba dun? Kung ano nung sinasabi, kinikilabutan nga ako eh. Kasi nga, Kuya Donato, may gusto siya sa'yo. Patay na patay siya sa'yo. Kinikilig nga yun kapag nakikita ka niya eh. Ay naku, hayaan mo na nga siya. Kuya, kung juwain mo na kaya. Hoy, okay ka lang ba, Bokyo? Ayaw mo nun, may jowa ka na, may nanay ka pa, at pwede ring lola kung gusto mo. Hindi na, uy. Tara na nga, kung ano nung sinasabi mo. Baka mahaba na ang pila sa health center. Gaya ng inaasahan, ay mahaba na nga ang pila sa health center. Pero walang magagawa ang magkapatid, kundi ang sundin ang pila. Hindi pwede ang singitan at palakasan, kundi magagalit ang mga nakalinya. Ang totoo'y hindi naman dati ganun kahaba ang pila kapag schedule ng pagpapacheck up. Yun nga lang, marami talaga ang nagkaroon ng sakit nitong mga nakaraang linggo lang. Mabilis ding makahawa ang sakit, lalo na sa mga kabataan. Dahil nga mahaba ang pila at marami ang naiinip. Kaya kinausap sila ni Kapitan Teban. Abay, pasensya na kayo. Konting tiyaga lang mga kabarangay. Lahat kayo ay mapagsisilbihan ng ating doktor at nurse na nasa loob ng health center. Kaya maging maayos lang kayo sa inyong pila. Lahat kayo ay masusuri, huwag kayo mag-alala. Siyempre, may uuwi rin kayong mga gamot at bitamina. Sapat na ang sinabi ng kapitan upang mapanatag ang isipan ng mga taga-baryo Pag-asa na lahat sila ay masiserbisyuan ng doktor at nurse. Kaya matyagang pumila ang mga naroon, kasama na ang magkapatid na Donato at Bokyo. Dahil nga sa haba ng pila, ay inabot na sila roon ng hapon. Pero hindi nila ininda yun. Ang mahalaga ay na-check up at nakakuha ng libreng gamot at bitamina si Bokyo. Kung sa pribadong klinika kasi sila pupunta, tsak gagastos sila ng malaki. Wala rin naman silang kakayang magbayad. Kaya doon na lang sa libre, kahit mahabang oras, ang paghihintay. Napagod po ba kayo, Dok Gudo? Nurse Bibian? Ayos lang po, Kapitan. Trabaho naman po namin na magbigay ng serbisyo sa mga taga rito sa baryo. Masaya po kami ni Doc Gudo na makatulong po sa mga taga rito. Maraming salamat sa inyo. Ay, oo nga pala. Nagpahanda ko ng konting mapagsasaluhan natin. Nako, maraming salamat po sa inyo, Kapitan. Sana po, hindi kayo magsawa sa pagtulong dito sa baryo namin. Lalo na ngayon, abay talagang napakaraming nagkakasakit. Nako, ewan ko ba? Oo nga po, Kapitan. Marami ang mahihina resistensya. Bagsak ang immune system, kaya madaling dapuan ang sakit. Ay, nako. Yun ang nga sinasabi ko. Bigla kasing kumalat ang lagnat at trangkaso dito sa baryo. Nagkahawaan na ang mga tao. Kapag talagang mahina ang resistensya, ay ganun na mangyayari, Kapitan. Pero wag po kayo mag-alala, Kapitan. Dahil gagawan po namin ng paraan ng problema sa mga kalugar nyo. Hahanap po kami ng bakuna para palakasin ang immune system ng mga taga rito sa Baryo Pag-asa. Tama po si Nurse Bibian, Kapitan. May mga kumpanya po na maaari kaming kausapin para magbigay ng donasyong bakuna dito ho sa inyo. Nako, malaking tulong po sa amin yan, Dok Gudo. Maraming salamat po. Isa yun sa tungkulin namin, ang tumulong at magbigay ng tamang serbisyo. Kaya makakaasa po ang Baryo Pag-asa sa pangako namin, Kapitan. Ipapaalam ko na agad yan sa mga taga rito. Siguradong matutuwa silang lahat. Lalo na't kailangan talaga nila ang bakuna para hindi agad sila dinadapuan ng sakit. Nakauwi na sa bahay ang magkapatid na Donato at Bokyo. Wala man silang ginawa, kundi ang pumila at maghintay. Nakaramdam pa rin sila ng pagod. Ay, Diyos ko!
Halos maghapon din tayo sa health center, no? Oo nga kuya eh. Sumakit nga ang puwet ko sa kakaupo. Ayos lang yun, Bokyo. Ang importante ay na-check up ka at nabigyan ka ng gamot at bitamina. Kaya wag mong kalilimutang inumin yung gamot at vitamins na binigay ng doktor, ha? Oo naman kuya. Nakakatuwa si na Doc Godo at Nurse Vivian. Ang babait nila. Oo nga eh. Parang di sila napapagod. Kahit maghapon silang nag-asikaso sa mga pasyente. Tama ka kuya. Siguro sagana sila sa vitamins, no? Kasi nga, marami silang ipinamimigay. Baka lagi silang umiinom nun. Siya nga pala, Bokyo. Aalis na muna ako, ha? Teka, saan ka pupunta kuya? Huwag mong sabihin magkikita kayo ni Aling Marga. May date ba kayo? Huy, hindi ah. Ba't naman ako makikipag-date sa matandang yun? Eh baka gusto mo kasing makipag-date sa kanya eh. Hoy, tumigil ka, Bokyo, ah. Hindi ko pangarap magkaroon ng lolang jowa. Sige na, aalis na ako. Hahango pa ako ng balot para may mailako ko mamayang gabi. Ganun ba? O sige kuya. Mag-iingat ka kuya ko ha. Oh, ikaw nang bahala dito sa bahay, ah. Magluto ka na rin para mamaya pag uwi ko, may pagkain tayo. Bibili na lang din ako ng ulam. O sige na, aalis na ako. Lumabas na si Donato para magtungo naman sa pag-aasikaso ng maliit niyang negosyo. Naiwang nag-iisa si Bokyo sa kanilang bahay. Kumain muna ito ng tirang pagkain at uminom ng gamot na ibinigay sa kanya sa health center. Nakaramdam siya ng antok. Nahiga sa kama hanggang sa makatulog. Mahilig magbasa ng iba't ibang katatakutan at pantasya sa mga lumang comics at libro si Bokyo. Yun kasi ang madalas niyang libangan bukod sa pakikinig sa radyo. Dahil nga hindi niya kayang makipagsabayan sa mga bata upang makipaglaro sanhi ng kanyang kapansanan. May diferensya kasi ang kanyang isang paa. Naging biktima yon ng polio dahil napabayaan siya ng kanyang ina noong maliit pa. Hindi ito nabigyan ng bakuna. Nang makatulog si Bokyo, ay naglakbay ang kanyang imahinasyon. Sa kanyang panaginip ay nakita niya ang kanyang sarili sa isang liblib na lugar sa Baryo Pag-asa. Subalit wala siyang makitang mga puno o anumang halaman roon. Kakaiba ang lugar na kanyang kinaroroonan. Biglang nawala ang liwanag sa kinaroroonan niyang lugar. Subalit hindi naman ganun kadilim. Nakarinig siya ng mga ingay. Ganun na lamang ang kanyang gulat at takot nang mula sa kung saan ay may mga kakatwang nilalang na papalapit at pumapalibot sa kanya. Base sa kanyang mga nabasang aklat, ay mga iba't ibang uri ng aswang ang nakapaligid sa kanya. Papalapit ng papalapit ang mga ito at handa na siyang atakihin. Tumayo ang mga balahibo ni Bokyo. Nakita niya ang nakakatakot na anyo ng mga aswang na nasa kanyang harapan. Ang tanging magagawa niya ay ang tumakbo. Kaya lamang, paano naman niya gagawin yun kung wala siyang kakayahan? Gumagamit lang siya ng saklay para makalakad, kaya paano siya makakatakbo? Subalit, kitang-kita niya na papalapit na sa kanya ang mga aswang. Paulit-ulit siyang sumigaw upang humingi ng saklolo. Kaya lamang ay walang boses na lumalabas sa kanyang bibig kahit na anong pilit niya. Takot na takot si Bokyo. Kaya ang tanging ginawa niya ay ginamit niya ang kanyang saklay para labanan ang mga aswang na nasa kanyang harapan. Kaya lamang, hindi sapat ang saklay na ginagamit niyang sandata upang labanan ang pag-atake ng mga halimaw. Hanggang sa wala nang nagawa si Bokyo, ganap na siyang napaligiran ng mga ito at natitiyak niyang yun na ang kanyang katapusan. Kaya tanging malakas na sigaw na lamang ang kanyang magagawa, pero wala pa ring lumalabas na boses sa kanyang bibig.
Naramdaman na lamang ni Bokyo ang tila may aswang na kumagat sa kanyang paa. Mas malakas na ang kanyang sigaw. Sa pagkakataong yun ay nagising na siya sa pagkakatulog. Ramdam niyang may masakit sa kanyang paa. Nakita niya, nakagat ng kanyang kuya Donato ang kanyang hinlalaki. Aray! Aray ko naman, kuya! Ba't mo naman kinagat ang hinlalaki ko sa paa? Mabuti nga kinagat ko eh. Pwe, ang sama ng lasa ng paa mo. Siyempre, hindi pa ako naguhugas ng paa. Nakatulog na ako dito sa upuan eh. Dumating ka na pala, kuya. Mabuti nga kamot, dumating na ako. Inabutan kong umuungol ka at binabangungot. Ilang tapik ko na sa'yo, hindi ka pa rin magising-gising. Kaya kinagat ko na ang hinlalaki ng paa mo, yun. Di nagising ka. Pero ang sakit naman, kuya. Parang gusto mo nang putulin ang daliri ko sa paa eh. Kasi nga ayaw mo magising. Kaya diniinan ko ang pagkakakagat. Kung hindi kita nagising, baka kung napaano ka na. Alam mo, kuya, nakakatakot yung panaginip ko. Bakit? Ano ba na panaginipan mo? Ikinuwento ni Bokyo sa kanyang kuya ang laman ng kanyang nakakatakot na panaginip. Yan, kasi kasalanan mo. Dahil yan sa kahiligan mo sa pagbabasa ng mga horror na libro, sa kalumang comics. Pero kuya, parang totoo ang panaginip ko eh. Alam mo ba, itong lugar daw natin ay pinamumugaran daw ng mga aswang. Nakakatakot talaga, kuya. Naging aswang ang mga taga rito. Ano? Imposible namang mangyari yun. Ang mga taga rito, naging aswang? Oo, kuya. Kaya nga nakakatakot talaga eh. Panaginip lang yun, Bokyo. Palibasa, hindi ka kasi nagpipray bago ka matulog. Kaya yan, kung ano-ano tuloy na papanaginipan mo. Pero kuya, araw na araw naman eh. Pero ba't kaya ako na naginip ng ganun? Alam mo, Bokyo, araw man o gabi, basta natulog ka, pwede kang managinip. Pero, paano kuya? Kung magkatotoo bigla yung panaginip ko. Sinabi ko na nga, imposible yun. Isang malaking kalokohan na magiging aswang ang mga taga rito sa Baryo Pag-asa. Sa kampanaginip, alam mo, kabaligtaran niya ng katotohanan. Napakamot na lamang ng ulo ang nakababata niyang kapatid na si Bokyo. Alam mo, mabuti pa tulungan mo na muna akong maglaga nitong nabili kong itlog para mamaya ay maibenta ko na. Siya nga pala, uminom ka na ba ng gamot na ibinigay sa'yo tsaka yung vitamins? Oo, kuya. Kaya siguro napasarap ang tulog ko at nanaginip ako dahil sa gamot na ininom ko eh. Samantala, may mga taong nagbalik kay Kapitan Teban dahil iba ang kanilang naramdaman pagkatapos na inumin ang mga gamot na ibinigay nila Dr. Gudo at Nurse Bibian. Iba-iba ang kanilang naramdaman. May sumakit ang ulo, sumakit ang tiyan, at nakaramdam ng pagsusuka. Kaya naman, ikinibahala din yun ng kapitan. Agad niyang tinawag yun kay Dr. Gudo. May ilang bagay na sinabi sa kanya ang doktor na siya namang ipinaalam kagad ni Kapitan Teban sa mga taong nagrereklamo. Makinig kayo sa sasabihin ko para naiintindihan nyo mga kababaryo. Ito ay sabi rin lang sa akin ni Dr. Gudo. Ayon sa kanya, ay normal lamang na may kakaiba kayong maramdaman kapag ininim nyo ang mga gamot na ibinigay niya sa inyo. Pero wala kayong dapat na ipag-alala dahil lahat ng hindi magandang nararamdaman nyo ay mawawala rin kapag nasanay na ang katawan nyo. Sa ngayon kasi, dahil bago lang kayo sa pag-inom ng gamot at hindi pa sanay ang katawan nyo, nagkakaroon nyo ng iba't ibang epekto. Pero wala naman daw kayong dapat na ikabahala. Mas mainam nga raw yun dahil ibig sabihin daw po nun nagkakaroon ng bisa sa katawan ninyo ang gamot na ibinigay nila. Tapat na ang naging paliwanag na yon ni Kapitan Teban para mapanatag ang loob at isipan ng mga taong nagtataka dahil sa kanilang nararamdamang kakaiba. Pero sabi nga ni Doc Gudo ay mawawala rin yon. Samantala,
sa lugar na kinaroroonan ng mag-asawang sina Doc Udo at Nurse Vivian ay abala ang dalawa. Natawagan ko na supplier ng mga gamot na bakuna, Gudo. Anong sabi sa'yo, Vivian? Darating daw sa takdang araw ang mga bakuna na gagamitin natin sa mga taga-Baryo Pag-asa. Mabuti naman kung ganun. Dahil hindi dapat masayang ang bawat oras. Yun din nga ang sinabi ko sa kanila. Mahalaga sa atin ang bawat oras. Saka inaasahan yun ng mga taga rito sa baryo. Ayoko ring masira tayo kay Kapitan Teban. Gudo, tiyak magiging matagumpay ang ating misyon. Nasisiguro ko yun. Oo, Vivian, tama ka. Kaya masaya rin ako. Bukas, babalik tayo sa barangay. Pero wala pa yung bakunang ipinangako natin. Oo nga, may mga taga-baryo na hindi natin nasusuri. Kailangan malaman din natin ang kondisyon nila. Kung sa bagay, tama ka, Gudo. Isa pa, kailangan muli nating may paliwanag sa mga taga-baryo ang kanilang kakaibang nararamdaman. Napaliwanag na yun sa kanila ng kanilang kapitan, hindi ba? Oo, tama ka. Pero iba pa rin kung sa atin mismo manggagaling ang pagpapaliwanag para ganap nang mawala ang kanilang pag-aalala. Dahil nga pagsapit ng gabi, ay pagtitinda ng balut ang inaasikaso ni Donato, kaya inayos na ng binata ang kanyang pedicab at ang basket ng balut. Iikutin niya ang buong baryo sa gabing yun upang magtinda. Ipinagtaka ni Donato ang nangyari ng gabing yun dahil madaling naubos ang kanyang tindang balut. Kinulang pa nga ito. Tila ba lahat ng tao sa baryo ay nagugutom at gustong kumain ng balut. Kaya naman, masaya si Donato habang papauwi dahil madaling naubos ang kanyang tinda. Habang sakay ng kanyang pedicab ay may kakaibang naramdaman ng binata nang mapadaan siya sa isang madilim na bahagi ng kalsada. Nakarinig siya ng kakaibang ingay na tila may mga sumusunod sa kanya. Kaya lamang, tuwing lilingon siya at titingin sa lugar na pinagmulan ng ingay, ay wala siyang makitang anuman. Pambihira. Ngayon lang nangyari sa akin to Parang meron talagang kakaiba. May hindi pangkaraniwan ako nararamdaman. Inisip na lamang ng binata na baka guni-guni niya ang lahat ng nararamdaman. Saka hindi naman siya matatakutin. Kaya baliwala lang yun sa kanya. Nang makauwi na sa kanilang bahay si Donato, ay dinatnan niya ang kanyang kapatid na si Bokyo na walang tigil sa pagkamot ng kanyang katawan. Hoy Bokyo, ano ba nangyayari sa'yo Hindi ko nga maintindihan, Kuya Donato eh. Panay ang kagkag mo dyan sa katawan mo, ano bang meron? Kating-kati ka. Kuya, sobrang kati talaga. Ang kati-kati po ng pakiramdam ko. Saan ka ba galing? Baka kung saan ka kasi nagsusuot, kaya kinati ka. Hindi, Kuya. Dito nga lang ako sa bahay abang wala ka eh. Kaya lang, bigla na lang kumati ang buong katawan ko. Hindi kaya tutubuan ka ng galis? Ba't naman ako tutubuan ng galis? Saka, saan manggagaling yun? Wala naman akong nakakausap na merong galis para mahawa ako. Pero wala kang tigil sa kakakamot mo eh. Oo nga, Kuya eh. Sobrang kati talaga. Ang mabuti pa, magugas ka ng katawan mo. Maligo ka para matanggal yung alikabok. Ginawa ko na yung kanina, Kuya pero ganun pa rin lalo pa nga nangati. Siguro dapat na tayong bumalik bukas sa center. Baka kung ano ng sakit yan. Mukhang gusto mo nang saluin lahat ng sakit, Bokyo Hindi naman, baka allergy lang to, Kuya. Wala naman tayong bagong kinakain Gaya pa rin ng dati. Paano magkakaroon ka ng allergy? Kinabukasan ay maagang nagtungo ang magkapatid sa health center. Marami sa naroon ang may katulad ng nararamdaman ni Bokyo. Kasama na roon si Aling Margarita na nakapila na rin pala. Abay sabi ko na nga ba,
Kayo ni Bokyo ang natatanaw ko kanina. Oh, bakit nandito rin po kayo, Aling Marga? Baka sinusundan ka niya, Kuya Donato. Excuse me. Hindi ko sinusundan na kuya mo, no? Pero, pwede na rin. Kung hindi niyo ako sinusundan, ba't nandito rin ho kayo sa health center? Dahil sa allergy. Inubuan din kayo ng kate-kate, Aling Marga? Oo, Donato. Buti sana kung ikaw ang kakamot. Okay lang sa akin. Heto na naman tayo, Aling Marge. Teka, ikaw rin ba, Donato? Kinakati ka rin? Pwedeng magkamutan tayong dalawa kung gusto mo. Ay, hindi po akong kinakate, kundi po tong kapatid ko si Bokyo. Kung gusto nyo kayo po magkamutan, Bokyo, gusto mo ba? Wag na, Kuya. Baka hindi allergy ang sakit ni Aling Marga. Baka kurikong na yan o kaya galis aso. Hoy, wala ako nun ha. Allergy lang talaga ito. Baka may nakain ako kahapon na bawal sa akin. Teka lang. Ikaw ba nagpa-check up din tapos humingi ka ng gamot dito sa center? Oo, kaya lang wala na kayo nung magpunta ako rito. Naku, baka dahil sa gamot na ibinigay kaya pati po kayo ay kinakate, Aling Marga. Mamaya natin malalaman yan kung totoo nga. Samantala, hindi na ipinagtaka pa ni na Doc Gudo at Nurse Vivian ang mga kakaibang nangyayari sa mga bumalik na pasyente. Tila inaasahan na nila ang mga katikating nararamdaman. Buti na lang, agad ding na ipa-deliver ang mga bakunang gamot na gagamitin nila. Kung ganon, Doktor, babakunahan niyo na po mga pasyenteng bumalik. Oo, Kapitan. Para maalis na yung pangangati nila. Diyos ko, buti na lang. Dumating kagad yung bakuna. Oo nga, Kapitan. Saka, ipinaapura talaga namin para mabigyan na ng bakuna ang mga taga rito sa inyo. Lalo na yung mga kabataan na madaling dapuan ng sakit. Tama po si Doc Gudo, Kapitan. Kaya maya-maya lang po ay sisimulan na ang pagbibigay ng bakuna sa kanila. Aayusin ko lang po mga kailangan gamit. Sige po, Nurse Vivian. Lalabas muna ako para sabihan ng mga kababaryo ko na nakapila na maghintay-hintay sila at malulunasan na rin ang kanilang sakit, lalo na yung pangangati ng kanilang mga balat. Sige po. Hindi kasi basta allergy lang ang dahilan ng pangangati. Lalong walang anumang gamot na maaaring ipahid sa balat nila. Kundi tanging tumbakuna lamang ang makakatulong sa kanila. Hinarap ni Kapitan Teban ang mga tao upang ipaalam na mabibigyan na ng solusyon ang pangangati ng kanilang mga balat. Dapat mabigyan sila ng bakuna, kaya pinapila ni Kapitan ng maayos ang mga pasyenteng nasa harap ng health center. Sumunod naman ang mga ito dahil pare-pareho silang nag-aalala at nahihirapan sa nararamdamang pangangati ng kanilang mga balat. Hay nako! Sana naman ay mawala na rin ang pangangati ko. Ako nga rin po, Aling Margie. Kasi hindi ko na rin kasi matiis ang kati nito. Teka, ikaw nga pala, Donato. Bakit hindi ka kinakate? Hindi naman ako uminom ng gamot eh. Saka wala akong sakit. Malakas ang resistensya ko. Malusog ako. Sana all. Sana ako rin healthy. May sikreto kasi ako, kaya hindi ako sakitin. Aba, ano ba sikreto mo? Baka naman pwede mong i-share para kagaya mo kaming maging healthy rin. Kailangan mo lang kumain ng 1 o 2 balot araw-araw. Ano? OMG! Teka, Aling Marga, anong OMG? Hindi naman kasi ako kumakain ng balot. Hindi ko kaya. Hindi ko malunok. Kaya naman pala eh. Kasi Donato, iba ang balot na gusto ko. Yun lang sa'yo. Yan tayo eh. Kung saan-saan na naman mapupunta ang usapan natin ito, Aling Marge. Basta, hindi ko talaga kaya kumain ng balot. Hindi kaya ng sikmura ko. Parang bumabaliktad ang sikmura ko pag kumain ako noon. Eh di, pasensya na lang. Talagang magiging sakitin ka, Aling Marga. Kuya,
Ako, bigyan mo na rin ako ng balot araw-araw ah. Promise, kakain na ako. Sigurado ka ba? Baka mamaya niyan kapag may nakita kang sisiw sa balot, mandiri ka. Basta yung maliit na sisiw lang para makaya kong kainin. Habang nag-uusap ang tatlo, ay narinig nila na magsisimula na ang pagbibigay ng bakuna. Kaya umayos na sila sa pila. Hindi naman naging matagal ang kanilang paghihintay dahil mabilis na natapos yun. Kaya agad ring nakauwi sina Donato at Bokyo. Labis naman ang pasasalamat ni Kapitan Teban kina Dr. Gudo at Nurse Bibian sa serbisyong ibinigay ng mga ito. Ginagawa lang po namin ang aming trabaho bilang alagad ng kalusugan, Kapitan. Ang hangad lang namin ay maging malusog ang mga taga rito sa Baryo Pag-asa. Ibig ba sabihin yan? Hindi na kayo babalik dito sa baryo namin? Hindi naman, Kapitan. Ang totoo nga mananatili pa kami rito. May tinutuluyan kami na malapit lang dito sa inyo. Mas mainam kasi na malapit lang ang tinitirahan namin para kapag mayroong problema ay agad kaming makakarating. Kung pwede nga lang sana, Dok Gudo, ay dito na kayo pumirmi sa baryo namin dahil malaking tulong po na may doktor dito sa aming lugar. Pinag-iisipan pa lang po namin mag-asawa yang Kapitan. Nagpaalam na sina Doc Gudo at Nurse Bibian kay Kapitan. Bumalik na sila sa kanilang tirahan. Napagod sila sa maghapong pagbibigay ng serbisyo sa mga pasyente sa Baryo Pag-asa. Subalit nasa mukha nila ang kasiyahan. Hindi dahil sa serbisyong nagawa nila para sa mga naninirahan doon, kundi para sa kanila ay isang tagumpay yun sa kanilang misyon. Dahil bahagi yun ng kanilang plano. Napakadali nilang maniwala at magtiwala, Bibian. Dahil utu-utu sila. Lalo na ang kanilang kapitan. Marami tayong nabakunahan. Pero alam nating hindi pa lahat. Oo, pero karamihan sa kanila ay nabigyan na natin ng bakuna. Lalo na ang mga kabataan. Kaya sa mga susunod na araw, maghintay na lang sila. Maghintay ng mga pagbabagong mangyayari sa Baryo Pag-asa. Gusto ko na magpahinga, Gudo. Napagod ako ng gusto. Ako rin naman. Wala na kawala ang mga taga rito. Mahahawakan na natin ang baryong ito. Sumapit na muli ang gabi. Gaya ng ginagawa ni Donato, ay kailangan na muli niyang umikot sa baryo upang magtinda ng balut. Isang araw din siyang hindi nakapagtinda, kaya dapat makabawi siya sa gabing yon. Dinagdagan niya ang balot na kanyang binili at umaasa siya na mas marami siyang maibibenta ng gabing yon. Sakay na ng kanyang pedicab si Donato. Inilalako na niya ang balot nang mapadaan siya sa bahay ni Aling Marga. Naghahanda na nun para matulog ang byuda nang marinig ang boses ni Donato. Nagmamadaling lumabas ng bahay at tinawag ang binata. Donato, kanina pa kita hinihintay. Aba, bakit niyo ako hinihintay? Bibili ka po ba ng balot? Oo, kaya nga kita tinawag eh. Pero di ba sabi niyo hindi kayo kumakain ng balot? Ano ka ba? Di ba sabi mo, yan ang sikreto mo ng pagiging malusog ng katawan mo. Kaya itatry ko. Kakain na rin ako niyan. Pipilitin kong kumain. Sigurado kayo? Siguradong sigurado. Lalo na kung sasamahan mo akong kumain ng balot. Basta ba marami kang bibilin eh. Ayos sa akin yun. Oo naman. Basta samahan mo akong kumain ha. Lahat ng makakain mo, babayaran ko rin. Hanggang 5 lang ang kaya ko, Aling Marge. Saka, hindi rin naman kasi mainam kapag sobra na. O sige, bibili ako ng 10. Tig-5 tayo. Basta promise mo,
sasamahan mo akong kumain, ha? Kung bilin mo na lang kayang lahat to, Aling Marga. Well, pwede. Pero, sa isang kondisyon. Ano namang kondisyon? Dito ka lang muna para may kakwentuhan ako, Donato. Kasi, ang lungkot ng nag-iisa. Alam mo, mahirap talaga maging byuda. Basta mag-uusap lang tayo, ha? Walang problema. Basta hanggang dun lang. Oo naman. Masaya na ako noon. Tapos, bukas, ipamimigay ko na lang sa mga kapitbahay ko itong balot. Tama yun. Makakatulong ka pa sa kanila, Aling Marga. Korek ka dyan. Pumayag si Aling Marga sa kondisyon ni Donato. Ikinatuwa naman yun ng binata dahil hindi na siya mapapagod ng gabing yun. Saka nangako naman si Aling Marga na sasamahan lang siya sa gabing yun para meron siyang makakakwentuhan. Bukod sa balot ay naghanda na rin ng iba pang pagkain si Aling Marga. Habang lumalalim gabi ay patuloy sa pagkikwentuhan ang dalawa hanggang sa may narinig sila. Ano yun? Parang may babaeng sumisigaw, ah. Oo nga. Naririnig ko rin. Sandali lang, titignan ko. Teka. Sandali lang, Donato. Huwag mo akong iwan dito. Sandali lang ako, Aling Marga. Aalamin ko lang kung sino yun. Baka nangangailangan na ng tulong, eh. Pero natatakot ako. Ayoko maiwan dito. Nag-iisa lang ako. Ay, halika na nga. Sumama ka na. Lumabas ng bahay sina Aling Marga at Donato. Inalam nila kung saan galing ang sigaw na yon. Maya-maya pa ay may nakita sila na lalaking tumatakbo. Takot na takot ito. Tinanong ni Donato ang lalaking nakita. Halos hindi ito makapagsalita nang dahil sa labis na takot. Pero ang tanging nabanggit nito na pautal-utal ay salitang halimaw. Aling Marga, naintindihan niyo ba yung sinabi niya? Oo, parang sabi niya, nakakita raw siya ng halimaw. Yun din ang dinig ko, eh. Diyos ko po, baka nga totoo yun na. Mukhang may gumagala na ring halimaw dito sa baryo natin. Baka naman namalikmata lang siya. Tara na, bumalik na tayo sa bahay, Donato. Huwag na tayong tumuloy. Huwag mo nang hanapin yung babaeng sumisigaw. Baka nabiktima na siya ng halimaw. Gusto kong makita, Aling Marga. Ano ka ba? Gusto mo bang mapahamak ka? Hindi nga natin alam kung anong klaseng halimaw yung sinasabi ng lalaking yon. Baka kailangan ng tulong ng babae at mailigtas ko pa. Huwag ka nga magpakabayani, ano ka ba? Saka paano kung may masamang mangyari sa'yo? Kawawa ang kapatid mo. Ano na lang ang mangyayari kay Bokyo? Kung mapahamak ka, sige nga. Saglit na natigilan si Donato sa sinabi ni Aling Marga. Tama nga naman ito. Paano na ang nakababata niyang kapatid kapag nawala na siya? Siya na lamang ang inaasahan nito kapag napahamak pa siya. Anong buhay ang naghihintay kay Bokyo? Oh, ano? Ba't tumahimik ka, Donato? Sige. Bumalik na lang po tayo sa inyo. Mahirap yung basta ka na lamang haharap sa kung anong halimaw, Donato. Wala ka palang kahit na anong sandata na pwedeng gamitin. Donato, nakikita ko naman na matapang ka, pero hindi sapat ang katapangan lang. Kailangan mo pa rin ang tamang diskarte at dapat pinag-iisipan ng bawat gagawin mo. Maling magpadalos-dalos ka. Nakinig siya sa sinabi ni Aling Margarita. Alam niyang tama ito. Hindi nadadaan sa tapang ang lahat ng bagay dahil minsan ang labis na katapangan ay naguhulog sa kapamakan. Nang makabalik na sa bahay ni na Aling Marga ang dalawa, ay tahimik si Donato. Magpapaalam na siya nang pigilan siya ng byuda. Teka, sandali. Uuwi ka na? Oo. Kailangan ako ni Bokyo, saka mag-uumaga na rin. O siya, sige. Salamat sa oras mo, Donato, ha?
kahit papaano ay pumayag kang samahan ako rito. Wala ho yun. Saka inubos niyo naman po lahat ng balot na tinda ko eh. Kaya okay lang ho yun. Nang makauwi na si Donato sa kanilang bahay, ay halos mag-uumaga na. Dinatnan niyang gising ang kanyang kapatid na si Bokyo. Nagulat pa ito nang buksan niya ang pintuan. Tila takot ang kapatid niya. "Oh, Bokyo, ano nangyari sa'yo?" Kuya Donato, isang ka ba galing? "Ano bang tanong yan eh? Di ba nagtinda ako ng balot?" Pero bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita hinihintay eh. "Bakit kailangan mo pa akong hintayin? Alam mo naman na hindi ako sigurado kung anong oras na makakauwi, no? Dapat natulog ka na lang." Yun naman talaga ang ginawa ko, kuya. Natulog ako. Kaya lang nagising ako dahil sa ingay. "Ingay? Ingay ng ano ba?" May mga humahampas sa bahay natin, kuya. Parang may gustong pumasok. Buti nga, nakasara mga bintana at pinto eh. "Ano ba yung humahampas na narinig mo?" Hindi ko nga alam, kuya eh. Kasi hindi ko tinignan dahil natatakot ako. Para kasing aswang eh. "Ano? Aswang? Anong aswang?" Basta, mukhang aswang yun. Kasi nakakakilabot ang ingay at ungol niya. Pambira. Wala namang aswang dito sa baryo natin ah. Biglang natigilan si Donato nang maalala niya yung sinabi ng lalaking tumatakbo na nakita nila ni Aling Marga. O kuya, ba't natahimik ka? Ano bang iniisip mo? Wala. May naalala lamang ako. Sadyang hindi ipinaalam ni Donato sa kanyang nakababatang kapatid ang tungkol sa halimaw. Pero naisip niyang marahil ay may kaugnayan ang nangyari kanina nang naroon siya sa bahay ni Aling Marga at ang naging karanasan ng kapatid niyang si Bokyo sa bahay nila. Kinabukasan nga ay isang hindi pangkaraniwang balita ang agad na kumalat sa baryo Pag-asa na ikinabahala ng kapitan. Muli ay may mga residente na pumunta sa tanggapan niya. Lahat sila ay may iisang sumbong at reklamo. Teka! Isa-isa lang! Hindi ko kayo maiintindihan kung sabay-sabay kayong magsasalita! Pinakinggan ni Kapitan Teban ang gustong sabihin ng mga taong dumulog sa kanya. Wala na yung kaugnayan sa pangangati ng kanilang katawan o sa kung anumang sakit na nararamdaman ng mga ito, kundi iba na ang sinasabi nila. May mga kung anong nilalang ang nagpaparamdam sa inyo, ganun ba? Tumang-ayon ang mga taong kausap ni Kapitan Teban. Ipinagtaka naman yun ni Kapitan dahil wala naman siyang anumang naramdaman nung nakalipas na gabi. Maayos nga siyang nakatulog at mahimbing pa. Sandali! Anong klaseng mga nilalang ba yung sinasabi nyo na nagparamdam sa mga bahay nyo? Aswang po, Kapitan. May aswang po na nagpakita sa amin. Oo nga naman, Kapitan. Gusto na sirain ang bahay namin. Maigi na lamang may stock akong bawang. At yun ang ginamit ko para hindi kami mapasok ng aswang. Maswerte pa rin kami dahil walang nabiktima. Kaya lang, tsak na hindi titigil ang mga yon. Babalik sila para magasik ng lagim. Kapitan, kailangan namin ng tulong mo. Huwag nating hintayin pa na may mapahamak bago tayo kumilos. Sumang-ayon ang mga taong kausap ni Kapitan sa sinabi ng isa nilang kasama. Lahat sila ay natatakot at nag-aalala sa maaaring gawin ng aswang na gumagala sa baryo Pag-asa. Huwag kayo mag-alala. Gagawan natin ang paraan yan. Hindi rin ako papayag na may sino mang mapahamak dito sa ating lugar. Pinanghawakan ng mga taong sumugod sa barangay ang sinabi ni Kapitan Teban. Umaasa sila na may gagawing aksyon ng kapitan upang walang sino mang mapahamak at maging biktima ng mga aswang na nagpapakita sa baryo Pag-asa. Samantala,
paano nga ba nagkaroon ng mga aswang sa Baryo Pag-asa? Dati naman ay maayos at payapang namumuhay ang mga naninirahan dito. Dahil yun sa naging plano ng mag-asawang sina Doc Gudo at Nurse Bibian. Pakana nila ang kaguluhang nangyayari ngayon sa baryo. Tama ang naging desisyon natin, Bibian. Madali nating mapapaniwala ang mga taga rito sa Baryo Pag-asa. Sabi ko naman sa iyo, Gudo, kung may lugar dapat tayo na gamitin sa ating plano, yun ay sa malayong probinsya. Katulad dito sa baryong ito. Wala silang kaalam-alam na tayo rin ang nagdala ng sakit na lumaganap dito. Dahil yun sa pagsaboy natin sa hangin ng pulbos na nagdala ng sakit sa mga taong may mahihinang resistensya. At isa pa, madaling utuin ng kanilang kapitan na paniwala natin na mabuti ang sadya natin at ang hangarin natin ay ang makatulong. Pero ang totoo, gagamitin lang natin siya para sa pagpapalaganap at pagpaparami ng nauubos nating lahi. Ginamit natin ang pagkakaroon nila ng sakit para maiturok ang bakuna sa kanila. Bakuna na magpapabago sa kanilang pagkatao. Bawat naturukan ng bakuna ay magiging aswang sa mga darating na araw. Kanina lang, tumawag sa akin si Kapitan Teban. O bakit? May problema ba? Nabanggit niya sa akin na may mga residente lang natatakot. Bakit daw? Dahil sa pagkakaroon ng aswang na gumagala sa Baryo Pag-asa. Sigurado ka ba na yun ang sinabi ni Kapitan? Oo, kaya nga nagtataka ako, Gudo. Isang araw pa lang nakakalipas mula na nagbigay tayo ng bakuna, hindi ba? Pero may mga aswang na kagad na nanggugulo sa baryo. Ibig sabihin nun, ganun kabilis ang naging bisa ng bakunang ginamit natin. Sa maikling panahon, ay agad na nagkaroon ng epekto sa katawan nila ang bakuna para maging aswang sila. Yan din ang ipinagtataka ko, Bibian. Hindi kaya may iba pang uri ng aswang na nauna sa atin dito at sila man nagnanais na sakupin ang baryong ito? Posible yun, Gudo. Hindi. Hindi yun maaari, Bibian. Hindi ako papayag na mauna pa sila para makuha ang baryong ito. Malaki na ang ating naging puhunan dito. Hindi maaaring sila ang mamayani sa lugar na ito. Para lang sa mga kauri natin na aswang ang lugar na ito. Dito natin ipagpapatuloy ang ating lipi. Dito tayo bubuo ng hukbo na sasakop sa iba pang lugar. Ang mga taga rito ang ating magiging mga kapanalig. Uyom ang palad ni Doc Gudo. May tigas ang kanyang mga binitiwang salita. Handa niyang ipaglaban ang kanyang nasimulan upang magkaroon yun ng katuparan. Hindi siya papayag na basta maunahan ng kahit na sino. Kauri man nila ito. Sa kabilang dako naman, bilang pinuno ng baryo at may nabitiwang pangako si Kapitan sa kanyang mga nasasakupan na kailangan niyang bumuo ng grupo ng mga magroronda upang tiyakin ang kaligtasan ng mga taga-baryo. Kaya lamang, bigo si Kapitan na makabuo ng grupo. Tanging mga tanod lamang sa barangay ang nais na magbigay ng proteksyon. Ang mga naninirahan ay ayaw sumama. Hindi maaaring tayo lang ang kikilos. Kulang ang lakas natin kung may mga aswang na manggulo dito sa ating baryo. Kaya lang, wala tayong magagawa. Mahirap silang pilitin. Hindi ko alam kung ano ba nangyayari sa mga kalalakihan dito. Parang naduwag sila. Inurungan yata ng kanilang mga lawet. Kaya isang malaking hamon kay Kapitan Teban kung paano niya titiyakin ang kaligtasan sa kanyang mga nasasakupan, lalo na't iinan lang silang iikot sa baryo sa bawat gabi upang protektahan ang mga residente sa pag-atake ng kampon ng dilim. Nakarating kay Donato ang panawagan na yon ni Kapitan Teban, kaya nagpresenta siya para magboluntaryo. Talaga bang kakayanin mo, Donato?
Oo naman po, Kapitan. Pero sa gabi ay naglalako ka ng balot, hindi ba? Kaya nga po ako nagboluntaryo, Kapitan dahil para na rin po ako nagroronda tuwing gabi. Dahil sa paikot-ikot po ako dito sa baryo natin para magtinda po ng balut. Kung sa bagay, tama ka. 2-in-1 na ang gagawin mo ngayon. Ganun na nga po, Kapitan. Makakapagtinda po ako ng balut, makakatulong pa po ako sa pagroronda. Maraming salamat sa iyo, Donato. Wala po yung Kapitan. Ang nais ko lang naman po makatulong kahit papano. Ipinaalam ni Donato sa kanyang kapatid ang tungkol sa kanyang plano. Kuya, ba't ka pumayag na magronda? Bokyo, hindi ako inalok, kundi ako mismo lumapit kay Kapitan. Pero kuya, delikado yun ah. Bokyo, halos ganun din naman ang gagawin ko Dahil di ba tuwing gabi naglalako din ako ng balut? Kahit na ba kuya Kung maglalako ka lang, pwede kang umuwi kagad ng maaga kapag naubos na ang tinda mo. Pero kapag magroronda ka, syempre, di ka kagad makakauwi ng maaga. Okay na yon. Para makatulong din ako. Di ba yun ang laging sinasabi ng lolo natin nung nabubuhay pa siya? Hindi tayo dapat magkait ng tulong sa kapwa natin. Kung kaya nating makatulong, gawin natin, di ba? Sige na nga. Oo na. Saka wala ka naman dapat ikatakot, Bokyo Wala namang maaaring makialam sa'yo. Sagot kita. Siyempre, hindi kita pababayaan, no? Samantala, dahil nga nagtaka ang mag-asawang Doc Gudo at Nurse Bibian sa napapabalitang aswang na gumagala sa Baryo Pag-asa, kaya nang sumapit ang gabi ay naghanda ang dalawa. Dapat nilang malaman ang katotohanan, kaya nagtungo sila sa barangay at kinausap si Kapitan Teban. Gabing-gabi na pasugod kayo, Doc Gudo, Nurse Bibian. May kailangan ba kayo? Gusto namin makatulong, Kapitan. Aba, sobra-sobra na po ang naitulong niyo sa aming baryo. Dahil yun sa pagbibigay ng bakuna sa mga may sakit. Ibang tulong naman po nais naming ibigay sa inyo, Kapitan. Nais po namin sumama sa pagroronda. Talaga po, Doc? Opo, Kapitan. Wala rin naman kaming ginagawa ngayon ni Nurse Bibian sa bahay namin kaya nais namin maging bahagi ng inyong pagroronda. Abay, kung ganon, hindi kami tatanggi, Doc. Dahil totoong kailangan namin ng mga magroronda. Kaya nga po nandito kami. O sige. Hintayin lang natin ang mga tanod na ating makakasama. Siguro kailangan magdalawang grupo tayo. Naipahanda ko na ang mga kawayang buho at ilang armas na magagamit natin. Huwag niyo kaming alalahanin. May dala kaming sariling armas na magagamit namin, Kapitan Teban. Mainam naman kung ganon. Samantala, si Donato na siyang makakasama rin sa pagroronda ay sinimulan na rin ang pagtitinda. Kapag maaga siyang nakapagpaubos ng balut, saka pa lamang siya pupunta sa grupo ni na Kapitan Teban. Inihanda niya ang kanyang gulok. Itinali na rin niya yon sa kanyang bewang. Sana maraming bumili nitong balut para makapagronda na kagad ako. Tsak aasahan ni Kapitan ang pagsama ko sa kanila. Ngunit nang lalakad na ang mga magroronda, ay nagpaalam sina Doc Gudo at Nurse na hihiwalay sila sa grupo ni na Kapitan Teban. Sigurado po ba kayo, Doc Gudo? Oo, Kapitan. Hindi kami sasama ni Nurse Bibian sa inyo. Tama po. Iiba po kami ng lugar. Pero mas mainam kung may iba pa kayong kasama. Maaari kong isama sa inyong isang kagawad. Hindi na po, Kapitan. Ayos na po kami ni Nurse Bibian. Huwag niyo po kaming alalahanin. Kaya po namin ni Doc Gudo. O siya, sige. Kayo ang bahala. Bagamat nagtataka si Kapitan, ay hinayaan na lamang niya ang desisyon ng mag-asawa. Sila ang may kagustuhan nun. Sakaling may mangyari man sa kanila, ay hindi niya nakasalanan dahil pinili nilang humiwalay sila at walang ibang kasama. Subalit may dahilan kung bakit yun ang desisyon ni Doc Gudo.
Dapat talagang tayong dalawa lang ang magkasama, Bibian. Para magagawa natin ang ating gusto. Tama ka, Gudo. Ang kailangan lang naman ay maipakita natin kay Kapitan na tumutulong tayo sa kanila. Ganun na nga, para hindi sila maghinala sa atin. Pero kailangan mo na nating alamin ngayon kung sino ang ibang aswang na nanggugulo rito sa baryo. Dapat na talaga nating malaman yon. Ganap nang lumayo, sina Doc Gudo at Nurse Bibian sa grupo ng mga nagroronda na pinangungunahan ni Kapitan Teban. Doon sila nagtungo sa lugar na hindi sila makikita ng mga ito. Nag-abang ang mag-asawa sa pagpapakita ng aswang na gumagala sa baryo Pag-asa. Habang naghihintay ang dalawa, ay narinig nga nila ang yabag at kakaibang ingay. Ganon din ang amoy na pamilyar kina Doc Gudo. Andito na sila, Bibian. Hindi nga natin kauri ang aswang na yon dahil kakaiba ang amoy nila. May malansang amoy sila. Magkubli tayo para hindi nila kagad tayo makita. Gudo, dito tayo sa may malaking puno. May kutob akong dito sa lugar na to sila dadaan. Nang makapagtago na ang dalawa, ay nakita nilang iniluwa ng dilim ang dalawang aswang. Mga aswang na iba ang kulay ng balat, bagamat nakakatakot din ang kanilang anyo. Hindi ako maaari magkamali. Sila ang aswang na matagal ng kalaban ng ating lahi, Bibian. Gusto nilang unahan ang plano natin. Tama ka. Maaaring nalaman nila na dito sa lugar na to tayo nagpaplanong bumuo ng ating bagong grupo. Gudo, anong gagawin natin? Anong plano? Dapat na silang mahadlangan bago pa nila tayo maunahan. Dahil alam kong puntirya din nilang patayin tayo, Bibian. At kapag nangyari yon, sila ang makikinabang sa itinanim natin dito. Magiging alagad nila ang mga aswang na bunga ng bakunang itinurok natin sa mga taga rito sa baryo Pag-asa. Ano pang hinihintay natin, Gudo? Gawin na natin ang nararapat sa mga yan. Tara na! Nagbago ang anyo ni Doc Gudo at Nurse Bibian. Naging aswang ang mag-asawa. Hinarangan nila ang paparating na ibang lahi ng aswang. Ganun na lamang ang gulat ng mga ito nang makita ang ginawang pagharang ni Doc Gudo at Nurse Bibian. Kung ano man ang pinaplano nyo, huwag nyo nang ituloy dahil hindi namin kayo pahihintulutan. Nagkamali kayo ng lugar na inyong pinasukan. Alam niyong narito na kami. Nagawa niyo pang magtungo rito. Dapat humanap na lang kayo ng iba pang lugar at huwag dito. Nakatingin lamang ang mga aswang nakausap ni Doc Gudo. Subalit naghahanda ang mga ito para sa pagsugod sa kanila. Maya-maya pa, umatungal ang mga ito at biglang sumugod kina Doc Gudo. Pero kanina pa nakahanda ang mag-asawa. Hindi sila papayag na maunahan at malamangan. Matindi ang naging labanan ng dalawang lahi ng mga aswang. Umaalimbukay ang lugar ng kanilang sagupaan. Naging madugo ang laban ng mga ito. Parehong nasugatan ang magkabilaang panig. Subalit merong dapat manalo at matalo sa labang yon. Hanggang sa humandusay ang mga aswang na talunan. Hindi yon ang mag-asawang Doc Gudo at Bibian, kundi ang kabilang grupo ng mga aswang. Nang matiyak ng mag-asawa na natalo na nila ang mga aswang na dayo sa baryo Pag-asa, ay agad silang bumalik sa kanilang dating anyo. Kailangan na nating bumalik kay Kapitan Bakit pa, Gudo? para ipaalam sa kanila na napatay na natin ang mga aswang na hinahanting nila. Tama ka. Dapat nilang malaman na tayo ang nakapatay sa kanila. Halika na. Pumunta na tayo kay Kapitan. Lumakad na ang mag-asawa.
iniwan ang mga aswang na napatay nila at nakahandusay sa lupa. Ipapakita nila yon kina Kapitan. Kaya lang, walang kaalam-alam sina Doc Gudo na may mga matang nakakita sa mga pangyayaring yon. Buong-buo niyang napanood at natuklasan ang mga pangyayari. Talaga, Doc Gudo? Napatay niyo na mga halimaw? Oo, Kapitan. Iniwan namin sa bandaron. Sumama kayo at babalikan natin sila para makita nyo. Mga kasama, sumama tayo kina Doc Gudo. Halina kayo. Nakita ng grupo ni Kapitan ang sinasabing aswang na napatay ng mag-asawa. Hinila yon ng mga tanod at dinala sa lugar na malayo sa mga bahay at doon ay kanilang sinunog. Maraming salamat sa inyo, Doc Gudo. Hindi lang sa panggagamot nyo kami natulungan, kundi maging sa ganitong problema. Sabi ko naman po sa inyo, Kapitan, handa po kaming gawin ang lahat. Kahit na anong tulong na kaya namin, ay handa naming ibigay sa inyo para sa inyong mga kababaryo. Kaya, lagi niyo po kaming maaasahan, Kapitan Teban. Pagkatapos na magpasalamat si Kapitan, kina Doc Gudo ay nagpaalam na rin ang mag-asawa dahil mag-uumaga na rin noon. Kailangan na nilang bumalik sa kanilang tinitirhan. Nang makauwi na ang mga ito sa kanilang bahay, ay kasiyahan ang kanilang naramdaman. Wala na tayong problema ngayon, Bibian. Malayang-malaya na tayong magagawa ang ating gusto. Tama ka. Akala ko talaga'y magiging sagabal na sa atin ang mga aswang na yon. Isa lang ang ibig sabihin. Mahinang klase sila. Tama ka. At wala na makikialam sa mga plano natin. Tama ka. Sa mga susunod na araw, magsisimula na rin magkaroon ng bisa ang bakuna na ibinigay natin sa mga taga-Baryo Pag-asa. Matutupad na ang plano nating ganap ng palaganapin ang lahi natin sa baryo ito. Wala nang maaaring pumigil sa atin, kahit pa si Kapitan Teban. Samantala, nang umagang yon, ay nakauwi na sa kanilang bahay si Donato. Hindi na rin siya nakasama pa sa pagroronda ng lumipas na gabi. Tila tulala si Donato at malalim ang iniisip na nakaupo lang sa sala ng kanilang bahay hanggang sa lumapit sa kanya ang nakababata niyang kapatid na si Bokyo na kagigising lang. Kuya, magandang umaga. O ano? Ano nangyari sa pagroronda nyo, kuya? May nakita ba kayong aswang? Hindi ako nakasama kina Kapitan. Ano? Pero bakit? Di ba ang sabi mo isasama ka sa kanila sa pagroronda? Natagalan kasi ako bago ko napaubos ang tinda kong balot, kaya hindi ako nakasama sa kanila. Nag-uusap ang magkapatid nang narinig nila ang pagtawag ni Aling Marga. Uy, si Aling Marga. Ang aga-agang mangapit bahay. Bakit kaya? Ano kayang kailangan niya? Tuloy-tuloy na pumasok sa kanilang bahay ang babaeng biyuda. Oh, Aling Marga, ang aga niyo po yatang mangapit bahay. May kailangan kasi ako malaman. Kasi nga, balitang-balita yung ginawa ni na Kapitan kagabi. Yung pagroronda nila. At sabi, may napatay daw silang aswang. Ewan ko ba kung sina Kapitan nga ba ang nakapatay o sina Doc Gudo. Kasi sumaba din sa pagroronda kagabi. Talaga po bang napatay na po yung aswang? Oo, Bokyo. Yun ang bali-balita dito. Teka nga, Donato. Para bang baliwala lang sa'yo yung ibinalita ko Bakit? Alam mo na ba yun? Ha? Kwan? Oo, alam ko na yan. Kasi nga, nagtinda ako ng balot kagabi, di ba? Sumama ka magronda sa kanila? Ay, hindi. Pero, nabalitaan ko lang. May nakapagsabi sa akin. Akala ko
Ako ang unang nakaalam ng balita kaya nagpunta ako rito sa inyo. Nauna ka na pala. Pero okay lang yun. At least, mapapanatag na yung mga taga rito sa baryo natin. Dahil wala nang gumagalang aswang, hindi ba? Grabe, ang husay pala ni na Doc Gudo. Mahusay na sila manggagamot tapos tirador din pala sila ng mga aswang. Teka nga, pwede ba makainom ng tubig? Nauuhaw kasi ako. Ewan ko nga ba, napapadalas ang uhaw na nararamdaman ko ngayon. Sandali lang ho, ikukuha po kita ng tubig. Pagkaraang ibalita ni Aling Marga ang tungkol sa napatay na aswang, ay umalis na rin ito. Pero nanatiling walang kibo at nag-iisip pa rin si Donato. Puyat siya dahil wala siyang tulog. Kaya lamang ay hindi talaga siya dalawin ng antok. Paulit-ulit kasi niyang naaalala ang kanyang mga nakita ng gabing yon. Siya ang anino sa dalim na nakakita sa pakikipaglaban ni Doc Gudo sa mga aswang. Kitang-kita din niya ang lihim ng mga ito, ang pagiging lahing aswang ng mga taong gumagawa ng kabutihan sa kanilang baryo. Kaya lamang ay dapat rin palang iwasan at katakutan. Nanloloko lang pala ang mga ito. Nalilito tuloy si Donato kung ano ba ang dapat niyang gawin. Paano kaya niya sasabihin kay Kapitan Teban ang kanyang natuklasan? Samantalang ang alam ni Kapitan ay sina Doc Gudo ang pumatay sa aswang. Paano niya ipapaliwanag na mga aswang din ang mag-asawa? Isa pa, dahil sa mga kabutihang ginawa nito at ipinakita sa mga taga-baryo Pag-asa, walang mag-iisip na may lahing aswang ang mag-asawa. Bigla ngayong naisip ni Donato ang ginawang pagbabakuna nila Doc Gudo. Kaya agad niyang pinuntahan ang kapatid na si Bokyo. Oh, bakit kuya? Anong kailangan mo? Bokyo, gusto ko sanang kumustahin ang pakiramdam mo eh. Ano ba, may kakaiba ka bang nararamdaman? May masakit ba sa'yo? May kung ano ka bang nararamdaman na hindi mo maipaliwanag? Ano? Kumusta pakiramdam mo? Wala naman kuya. Okay lang naman ako. Pero may oras lang na parang napapadalas ang pag-inom ko ng tubig. Para bang lagi akong uhaw na uhaw. Ano? Ibig mong sabihin na uuhaw ka lagi? Oo kuya. Parang ang gaspang nalalamunan ko. Tapos kapag umiinom ako, parang hindi naman nawawala yung uhaw ko. Si Aling Marga. Di ba kanina humingi rin siya ng tubig? Sabi niya, nauuhaw siya. Oo, Kuya Donato. Siguro yun ang epekto ng bakuna na itinurok sa amin ni na Doc Gudo. Kinakabahan ako, Bokyo. Ano kuya? Bakit ka kakabahan? Basta, saka hindi mawala sa akin ang pagdududa. Iba talaga ang kutob ko. Ibang-iba. Saan nga kuya? Ang gulo mo naman eh. Sa bakuna na itinurok nila sa inyo. Kuya, para yun sa pagpapalakas ng resistensya, di ba? At saka para mawala din yung pangangati ng aming katawan. Kaya kami tinurukan ng ganun. Pero, baka hindi lang para dun yun, Bokyo eh. Kundi, may iba pang dahilan. Si kuya talaga o kung ano-anong iniisip mo eh. Pati si na Doc Gudo. Gusto mo pang pagdudahan. Pambihira ka talaga. Ang bait-bait ng mga tao eh. Hindi na nagsalita pa si Donato. Dahil alam niyang hindi yun pagdududa, kundi tiyak niyang hindi mabuting nilalang ang mga ito. May masama itong pinaplano sa mga taga-baryo Pag-asa at ginamit nito ang kanyang kaalaman sa panggagamot. Pero kailangan bantayin din niya si Bokyo dahil nga may kakaiba siyang nararamdaman. Subalit hindi lamang si Bokyo ang posibleng apektado, kundi marami sila. Lahat ng nabakunan na taga-baryo Pag-asa. Dahil nga sa pagkakapatay ng aswang, ay ipinatigil na ni Kapitan Teban
ang pagroronda tuwing gabi. Naging palagay na ang loob nila at ng buong baryo nang wala nang darating pang mga kampon ng kadiliman at maghasik ng lagim sa baryo Pag-asa. Malapit na noon ang pagbibilog ng buwan, kaya nakatakda na ring mangyari ang bangungot na dala nila Dr. Gudo at Nurse Bibian. Samantala, tuloy lang ang nakagawi ang trabaho ni Donato pagdating ng gabi, ang pagbebenta ng balut. Hindi niya maaaring itigil ang kanyang ginagawa dahil sa paglalako lang ng balut nang gagaling ang ikinabubuhay nilang magkapatid. Kaya ang kailangan lamang niyang gawin ay maging maingat at mapagmasid. Iniwan niyang natutulog ang kapatid niya na si Bokyo. Kanina, bago niya inihahanda ang kanyang iaalok na balut, ay sinabi ng kapatid na masama ang pakiramdam nito. Masakit daw ang katawan. Kaya naman, pinagpahinga na lang muna ito ni Donato. Minsan pa, inikot muli ng binata ang buong baryo para magbenta ng balut. Hindi niya alam ang kanyang nararamdaman ng gabing yun. Tila ba merong kakaiba, bagay na hindi lang niya pinansin. Mas mahalagang mabiling lahat ang laman ng dala niyang basket habang sakay siya ng kanyang pedicab. Balut! Balut! Penoy balut! Bili na po kayo! Balut! Pampalakas ng tuhod! Hanggang sa mapatapat si Donato sa bahay ni na Aling Marga. Naging suki na niya ang babaeng byuda dahil natuto na rin itong kumain ng balut na dati ay inaayawan. Inihinto ng binata ang kanyang pedicab sa harap ng bahay ng babaeng byuda. Tinawag niya ito pero wala siyang marinig na sagot. Baka napapasarap lamang ang tulog ni Aling Marga kaya hindi ako naririnig. Teka, lalakasan ko ang pagtawag ko sa kanya para magising. Inulit ni Donato ang pagtawag, subalit wala pa ring sumasagot. Nag-alala si Donato dahil alam niyang hindi naman umaalis ng bahay ang babaeng byuda. Hanggang sa maisip niya na bumaba na sa kanyang pedicab at mas lumapit pa sa bahay. Nakiramdam siya hanggang sa makarinig siya ng tila pag-ungol. Anak nang, mukhang may ginagawa pang kalokohan tong matandang to ah. Diyos ko, katanda-tanda na eh. Ang hilig-hilig. Ay Diyos ko, lumalandi pa talaga. At mukhang may kasama pa sa loob ng bahay niya. Hindi umalis si Donato, kundi ipinagpatuloy niya ang pagmamanman. Nakiusyoso na rin siya sa nangyayari sa loob ng bahay. Muli ay naulit ang ungol na kanyang narinig. Mas lumakas yun na tila nahihirapan. Hanggang sa humanap na ng masisilipan si Donato upang alamin kung ano bang ginagawa ni Aling Marga sa loob ng bahay. Nakahanap siya ng siwang na kanyang masisilipan. Ngunit gano'n na lamang ang kanyang gulat nang makita niya na nakahandusay si Aling Marga na tila nahihirapan sa kanyang nararamdaman. Lalong nanlaki ang mga mata ng binata nang makita mismo ng kanyang mga mata ang pagbabago ng anyo nito. Diyos ko, Panginoon ko, hindi totoo to. Naging halimaw si Aling Marga. Paano nangyari yun? Naging aswang na katulad ni na Doc Gudo. Anak nang, sinasabi ko na nga may planong hindi maganda ang doktor na yun eh. Nagmamadaling umalis si Donato dahil hindi rin naman niya alam kung paano haharapin si Aling Marga na naging isang halimaw. Kundi ang naisip niya ay ang kanyang kapatid
na si Bokyo. Posible kasing maging katulad din ni Aling Marga ang kanyang mahal na kapatid. Subalit nang makabalik ito sa kanilang bahay, ay inabutan niyang natutulog ang kanyang nakababatang kapatid. Walang nagiging pagbabago rito, hindi katulad ni Aling Marga. Kaya hindi rin maunawaan yun ni Donato. Epekto kaya yun ng bakuna na ibinigay o sadyang may itinatagong lihim lang si Aling Marga na hindi sinasabi sa kanya. Dahil hindi siya papayag na maggasik ng lagim si Aling Marga, kaya kinuha niya ang kanyang itak at bumalik ito sa bahay ng babaeng biyuda. Ngunit sa kasamaang palad ay wala na roon si Aling Marga. Marahil lumabas na ito ng bahay upang gumala at mambiktima. Samantala, sa bahay naman nila Doc Gudo at Nurse Bibian, buong lugod nilang sinalubong ang kanilang bisita. Pumasok sa kanilang bahay ang isang aswang. Magaling! Ikaw ang kauna-unahang magpapatunay na nagkakaroon na ng bisa ang bakuna na itinurok ko sa inyong lahat. Susunod ka sa aming utos. Huwag ka magalala dahil sa bawat gabi ay madadagdagan ang inyong bilang. Nagbago ang anyo ng aswang nakausap nila Doc Gudo. Bumalik ang tunay na anyo nito sa katauhan ni Aling Marga. Siya ang unang taga-baryo Pag-asa na naging katuparan sa mga plano ng dalawa. Masusunod po ang gusto nyo, Panginoon, para sa inyong kasiyahan. Huwag kang mag-alala dahil sasamahan ka namin ngayong gabi. Sisimulan na natin ang paggasik ng lagim. Iibsa na natin ang ating gutom at uhaw sa mga nilalang na hindi nakatakdang maging kauri natin. Sabay-sabay na nagbago ang anyo ng tatlo at naging halimaw. Magkakasama silang nilamon ng kadiliman upang maghatid ng lagim sa baryo Pag-asa. Kinabukasan ay naging malaking balita ang tungkol sa mga naging biktima ng aswang. Hindi yun inaasahan ni Kapitan Teban dahil buong akala niya ay magiging tahimik na ang baryo. Nagpunta sa barangay si Donato upang kausapin si Kapitan. Sinasabi mong may maitutulong ka sa bagong problema ng baryo, ganun ba? Opo, Kapitan. Dahil ayoko rin pong tuluyang pamugaran ng mga aswang ang baryo natin. Pero anong magagawa mo? Kilala ko po sila, Kapitan. Lalo na kung sino po ang pasimuno ng problema. Siyang nagdala ng salot sa baryo natin. Abay, sino? Sinabi ni Donato ang kanyang buong nalalaman. Kaya lamang ikinagalit lang yun ni Kapitan Teban. Pambihira ka! Pati ba naman mabubuting tao ay gusto mong idamay sa kalokohan mong ito, Donato? Tumigil ka ka! Pero Kapitan, totoo po ang sinasabi ko. Sina Doc Gudo at ang asawa niya, sila po may kagagawa ng lagim na nangyayari ngayon sa baryo natin. Nasisiraan na ba ang ulo mo, Donato? Paano sila yon? Samantalang sila pa nga ang pumatay sa mga aswang. Alam po nila yung Kapitan para hindi niyo po sila pag-isipan ng masama. Donato, huwag mo nang siraan pa sina Doc Gudo dahil walang maniniwala sa'yo. Mabubuti silang mga tao. Ginagamot nila ang mga tao dito sa ating baryo para silang magiging aswang. Huwag kang gumawa ng kwento. Wala nang nagawa si Donato. Naging katawa-tawa siya sa kanyang isinumbong kay Kapitan. Kaya naman, ang tungkol sa bagay na yon ay itinawag ni Kapitan Teban kay Doc Gudo. May gustong kumalaban sa atin, Bibian. Ang lakas naman ng loob ng taong yon.
Ang ipinagtataka ko, paano niya nalaman ang tungkol sa bagay na yun? Posibleng sinusundan niya tayo. Baka may kakaiba siyang kakayahan, kaya nalaman niya ang lihim natin. Hindi dapat magtagal ang taong yun, Bibian. Kailangan makita natin siya bago pa siya paniwalaan ng mga taga-baryo Pag-asa. Kailangan mamatay na siya kagad. Wala tayong dapat ikabahala, Gudo. Papalakas na ang ating grupo. Sa mga susunod na araw, maraming taga-baryo Pag-asa na sabay-sabay na magiging aswang. Kaya wala na magagawa ang taong yun. Maaga lang niyang hinanap ang kanyang kamatayan. Dahil sa mga nakakabahalang pangyayari sa baryo Pag-asa, ay nag-alala na ng husto si Donato. Mahal niya ang baryong kanyang sinilangan at kinalakihan. Ayaw niyang tuluyan itong sakupin ng kadiliman at maging bangungot yun sa mga naninirahan. Ang nais lamang niya ay maging ligtas ang baryo, subalit hindi niya alam kung papaano. Habang malungkot na nag-iisip si Donato, ay nagulat siya dahil biglang nakarinig siya ng tunog ng bibe na tila nahihirapan. Iginala ni Donato ang kanyang paningin at nakita niya ang isang bibe na nadadaganan ng putol na kahoy. Lumapit siya at tinulungan ang bibe. Nang maalis ni Donato ang pagkakadaga ng kahoy, ay nagliwanag ang balahibo ng bibe na nagkulay ginto. Ibinuka ang mga pakpak nito na sinasabayan ng pangingitlog. Isang itlog na kulay ginto ang inilabas ng bibe. Pagkatapos na mangitlog nito, ay biglang nagbago ng anyo ang bibe at naging isang babaeng nagliliwanag. Teka! Sino ka? Isa ka bang diwata? Tumango ang diwata na nagpakita kay Donato. Hindi nagsasalita ang diwata, subalit ang nais sabihin nito ay rumirehistro sa isipan ng binata. Ang nais ng diwata ay inumin ni Donato ang itlog na kulay ginto. Hindi rin maipaliwanag ng binata, subalit naging sunod-sunuran siya sa utos ng mahiwagang diwata na rumirehistro lamang sa kanyang isipan. Pagkatapos na inumin ni Donato ang laman ng gintong itlog mula sa bibe, ay may kakaibang lakas siyang naramdaman. Dumaloy ang pambihirang enerhiya sa kanyang katawan. Ayon sa diwata, ay kakaibang lakas ang ibinibigay ng itlog na magagamit niya para harapin ang anumang nilalang at iligtas ang kanilang baryo mula sa pananakop ng kampon ng kadiliman. Teka, sandali. Alam mo ang problema ngayon sa aming baryo, mahal na diwata? Sumagot sa kanyang isipan ang kausap na diwata. Ayon dito, ay matagal na siyang naninirahan sa baryo Pag-asa at nagmamasid lang. Siya ang diwatang bantay sa baryo, kaya alam niya ang mga nangyayari. Bilang bantay, ay kailangan niyang gumamit ng kasangkapan upang tulungan ang baryo, at si Donato ang nakita niyang karapat-dapat dahil nagtataglay ito ng kabutihan sa kanyang puso. Salamat. Maraming salamat po, kaibigan diwata, sa pagtitiwala mo sa akin. Pero tanong lang ho, paano ko po haharapin ang mga aswang at paano po tatapusin ang mag-asawang salot dito sa baryo? Ano pong gagawin ko? Ipinagpatuloy ng diwata ang pagpapaliwanag kay Donato sa pamamagitan ng kanyang isipan. Isa-isa nitong idinitalye sa binata ang mga bagay na dapat niyang gawin at isakatuparan.
Opo, naiintindihan ko po. At tatandaan ko po ang lahat ng sinabi niyo sa akin. Gagawin ko po yun, pangako, para iligtas po ang baryo namin sa kuko ng alagad ng mga kadiliman. Katapos ng pagpapakita ng diwata at pakikipag-usap doon ni Donato, ay naging bibi ulit ito at muling nangitlog. 3 itlog na kulay ginto ang inilabas ng bibe. Pagkatapos ay lumipad ito at ganap nang nawala. Tinignan ni Donato ang gininto ang itlog. Dahan-dahan niya itong dinampot at tinitigang muli. Ang sabi sa akin, itong mga itlog na to ang gagamitin ko para labanan daw ang mga aswang. Masusubukan ko kung gaano kabisa ang mga itlog na to at kung gaano katotoo ang sinabi sa akin ng diwata na yon. Pumasok na sa loob ng kanilang bahay ang binatang si Donato. Inilagay niya ang 3 piraso ng itlog sa loob ng basket na kanyang ginagamit sa pagtitinda ng balut at penoy at saka tinakpan yun. Nang sumapit na ang gabi, ay oras na naman yun para sa pagtitinda ni Donato ng balut at penoy. Ang 3 piraso ng itlog ng bibe na kulay ginto ay inihalo niya sa kanyang mga itinitinda. Alam naman niyang hindi siya magkakamali sa pagdampot ng balut na ibibigay sa taong bibili dahil nga iba ang kulay ng itlog na galing sa mahiwagang bibe. Nagpaalam na si Donato sa kapatid niyang si Bokyo. Madalas pa ring hindi maayos ang pakiramdam ng nakababata niyang kapatid. Bagay naman na lubos na ipinagtataka ni Donato, lalo na't naiisip niya ang nangyari kay Aling Marga. Mula nang makita niya ito na naging isang aswang, ay tila hindi na umuuwi sa kanyang bahay ang babaeng byuda. Kung nasaan man ito, ay hindi niya alam. Samantala, sa lugar ni na Doc Gudo at Nurse Bibian, ay doon na malagi si Aling Marga. Naging kasama na nila ito, lalo na ngayong sumapit na naman ang gabi. Ipagpapatuloy nila ang kanilang misyon. Gaya ng nasa plano ni na Doc Gudo at Nurse Bibian na sa bawat gabi ay madadagdagan ang mga gumagalang aswang sa baryo ng Pag-asa sa niyon ng patuloy na pag-epekto ng bakunang itinurok sa mga residente. Malalim na ang gabi nang naipaubos ni Donato ang kanyang tinitindang balut at penoy. Papauwi na siya, sakay ng kanyang pedicab, nang maramdaman niyang tila may sumusunod sa kanya. Subalit kapag iihinto niya ang pedicab at lilingon siya, ay wala naman siyang nakikita. Kaya naman, ipinagpatuloy na lamang niya ang pagmamaneho. Kaya lamang, habang binabagtas niya ang daan, ay may biglang tumawid sa kalsada na hindi naman niya maitsurahan kung ano yun. Tuloy-tuloy ito sa kabilang bahagi ng kalsada, subalit nang titignan niya ay biglang may dumamba mula sa kanyang likuran. Kaya nahulog siya sa pagkakaupo niya sa may manibela ng pedicab. Nahulog siya sa lupa habang umibabaw sa kanya ang aswang na umatake. Gamit ang braso ay inundayan niya ng suntok ang aswang na sumugod sa kanya. Bumulagta ang aswang. Hindi niya inaasahan na ganun kalakas ang suntok niya. Naisip niya ang itlog na kulay ginto na ipinainom sa kanya ng diwata. Nang bumulagta ang aswang na umatake sa kanya, ay agad niyang naalala ang mga sinabi sa kanya ng mahiwagang diwata. Ayon sa diwata, ay maaari niyang gamitin ang itlog galing sa mahiwagang bibe. 3 piraso lang ang ibinigay sa kanya, subalit hindi ito mauubos.
Dahil kapag nagamit niya ito upang labanan ang kampo ng dilim, ay mapapalitan ito. Kusang magkakaroon ng kapalit sa loob ng basket na kanyang lagayan. Kaya naman, agad niyang kinuha ang isang itlog na kulay ginto at ibinato niya yon sa aswang. Tumama sa katawan ng aswang ang itlog at ito'y nabasag. Ang laman ng itlog ay kumalat sa buong katawan ng aswang. Umatungal at sumigaw ang aswang dahil tila napapaso ito sa kumalat na laman ng itlog sa kanyang katawan. Ang galing! May taglay ngang kakaibang lakas ang itlog. Umusok ang katawan ng aswang. Habang umuusok ang katawan ng aswang, ay takot na takot itong tumakbo papalayo hanggang mawala sa kadiliman. Subalit mawala man ito sa paningin ni Donato, ay alam niyang hindi magtatagal ang buhay nito at siguradong mamamatay din. Subalit hindi pala napuruhan ang aswang na ginamitan ni Donato ng gininto ang itlog, kundi nagtungo ito kina Doc Gudo at sinabi ang nangyari sa kanya. Hindi maaari ito. May humahad lang sa ating plano. Hindi to magandang balita, Bibian. Kung sino man ang pangas na yon, dapat siyang tapusin habang maaga pa. Dapat siyang patayin. Tama ka. Kaya maghanda tayo. Kung sino man siyang pakialamero siya, matitikman niya kung paano magalit ang lahing aswang. Saka wala tayong dapat ipag-alala. Lumalakas na ang ating puwersa ngayon. Dumarami na ang mga alagad na magiging kakampi natin. Hindi magtatagal ay masasakop na natin ang baryong ito. At tayo na ang kanilang magiging Panginoon. Samantala, hindi na rin mapalagay si Kapitan Teban dahil sa balitang patuloy na pagdami ng mga aswang sa kanilang baryo. Kaya hinanap nito si Donato. Mahalagang makausap niya ang binata. Salamat at natagpuan kagad kita, Donato. Sinadya kita dahil sa mga sinabi mo sa akin dati. Tungkol po saan, Kapitan? Sa nalaman mo tungkol kina Doc Gudo. Kung ganun, Kapitan, naniniwala na po ba kayo sa mga sinabi ko sa inyo? Ang totoo, nagdududa na rin ako sa kanila eh. Lalo na ngayon, hindi ko na sila makausap. Tila ba umiiwas sila sa akin? Dahil nga sila may kagagawan ng pagdami ng mga aswang dito sa atin, Kapitan. Maniwala kayo. Ginamit lang nila ang kanilang kakayahan sa panggagamot. Ang pagiging doktor nila. Hindi ko nga alam kung totoong doktor sila eh. Niloko nila tayo, Kapitan. Nagkunwari silang mabubuting tao. Pero ang totoo ay kampon sila ng kadiliman. Napakasama nila. Mga demonyo sila. Ang patuloy na pagdami ng mga kauri nilang aswang ay mahirap na ngayong pigilan, Kapitan. Dahil nagkakaroon na po ng bisa ang bakuna na itinulok nila sa mga tao dito sa atin. Lahat po na nabakunahan nila ay isa-isa na pong nagiging aswang. Pero ang kapatid mong si Bokyo, ano nangyari? Nabakunahan rin nila yun, hindi ba? Opo, Kapitan. Kaya nga po binabantayan ko rin po siya ng maigi. Dahil anumang oras ay maaaring maging katulad din siya ni Aling Marga. Kitang-kita ko po kung paano siya naging aswang. Kaya pala wala rin siya sa bahay nila. Maaaring sumasama na sila sa grupo ni na Doc Gudo dahil ganap na rin siyang aswang. Ganun nga po, Kapitan. Dumadami na po mga kakampi at alagad ng doktor na yon. Sasakupin na po nila ang baryo natin para gawin nilang teritoryo. Nalinlang tayo na mag-asawang yon. Pero magkaganon pa man po, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Tutulungan ko po kayo para lipulin ng mga aswang. Hindi nila masasakop ang baryo Pag-asa dahil para sa atin to, hindi para sa mga aswang. Ipinagpaliban na muna ni Donato ang pagtitinda ng balut. Kailangan magkaroon siya ng panahon para sa lumalalang problema sa kanilang baryo.
Nakapangako na rin siya kay Kapitan na tutulong siya para lipulin ang mga aswang na dumarami sa kanilang lugar. Inabot na siya ng dilim sa pakikipag-usap kay Kapitan Teban. Nang makarating siya sa kanilang bahay, ay una niyang hinanap ang kanyang kapatid na si Bokyo. Wala ito roon. Inakala niyang nasa labas lamang. Kaya lang, nakita niya ang saklay nito na nakasandal sa dingding ng bahay. Hindi naman magagawa ng kapatid niya na makalabas ng bahay na hindi dala ang saklay dahil sa taglay nitong kapansanan. Naupo na napaisip si Donato kung nasaan si Bokyo. Subalit ganun na lamang ang sindak niya nang mula sa isang lugar ng bahay ay biglang sumulpot ang isang halimaw, isang batang aswang. Bago pa siya masaktan nito ay agad siyang nakaiwas. Habang nakamasid si Donato sa batang aswang ay isang katanungan ang namutawi sa labi ng binata. Bokyo, ikaw ba yan? Nakatingin lamang kay Donato ang batang aswang. Gustong labanan ni Donato, kaya lang nagdadalawang isip siya dahil natitiyak niyang ang kapatid niya ang batang aswang na nasa kanyang harapan. Ganap nang nagkabisa rito ang bakuna mula sa mag-asawang manloloko. Hindi malaman ni Donato kung paano niya haharapin ang halimaw. Bago pa nakapag-isip ang binata ng dapat gawin, ay tumakbo pa palabas ng bahay ang batang aswang hanggang sa ganap na itong makalayo at mawala sa kanyang paningin. Naisip ni Donato na posibleng patungo ito sa lugar ni Doc Budo kung saan pipirme ang mga taga-baryo Pag-asa na nagiging aswang. Hindi na biro ang nangyayari, kaya kailangan ng kumilos talaga ni Donato, lalo na't maging ang kanyang nag-iisang kapatid ay isa na ring aswang ngayon. Kailangan may gawin na siya. Kailangan niya ng kumilos. Hindi niya hahayaang tuluyang maging masama si Bokyo at ganap na mapahamak. Para naman sa mag-asawang may kadagawan ng kasamaang nangyayari sa kanilang baryo, kailangan magbayad ang mga ito. Kamatayan ang dapat sapitin nila dahil sa kanilang panloloko at kademonyuhan. Walang oras na dapat sayangin si Donato. Kailangan niya nang harapin ang mga taong nararapat singilin. Kinuha niya ang kanyang itak at isinukbit sa kanyang bewang. Binitbit rin niya ang basket na ginagamit niya sa pagtitinda ng balut dahil naroon ang gintong itlog na gagamitin niya upang harapin ang mga aswang. Ang itlog na to ang magiging sandata ko para tapusin ang kasamaan ng mga aswang sa baryong to. Lumakad na si Donato para magtungo sa tirahan ni Doc Budo. Hindi na siya sumakay sa kanyang pedicab dahil baka makaabala lang ito. Isa pa, hindi naman kalayuan ang tirahan nila. Subalit bago pa siya makarating sa tinutuluyan ng mga ito, ay may sumalubong sa kanyang aswang. Ayos! Buena mano ang aswang na to ah! Sige, subukan mo lang sumugod sa akin at may paglalagyan ka talaga! Inihanda ni Donato ang kanyang sukbit na gulok. Ito muna ang kanyang gagamitin bago ang gintong itlog. Hindi nga nagkamali ng kutob ang binata dahil agad na sumunggab sa kanya ang dumating na aswang. Pero naihanda na ni Donato ang kanyang gulok kaya agad niyang inihataw yun sa aswang. Nasugatan ang braso ng halimaw kaya lalong naulol ito sa galit. Kahit pasugatan ay muli itong umatake pero naihanda na ni Donato ang gitong itlog. Ibinato niya yon sa aswang sa pulang halimaw at tinamaan ito sa ulo. Tila isang solidong bagay ang tumama sa aswang at sobra niyang ininda yun. Nabasag din ang itlog na tumama sa aswang at ang laman nito ay kumalat sa katawan. Umusok ang katawan ng aswang. Hindi malaman ang gagawin kaya nagpagulong-gulong ito sa lupa. Kasabay nun ang pagbabago ng anyo nito. Nagulat si Donato nang ganap na maging aswang ito at umatake sa kanya.
Tumambad sa harapan ng binata ang anyo ni Aling Marga. Siya ang aswang na sumugod dito. Kaya lamang wala na itong buhay dahil yon sa gintong itlog na ginamit niya pamuksa sa mga alagad ng dilim. Hindi pa natatagalan ay 2 aswang pa ang dumating. Mas nakakatakot ang anyo ng mga ito. Subalit hindi nagpasindak si Donato. Kailangan niyang mas maging matapang at mas malakas dahil siya lamang ang inaasahan ng mga taga-baryo na magliligtas sa kanila sa kamay ng kampon ng kadiliman. Magkakasabay na umatake sa binata ang 2 aswang. Agad siyang kumuha ng gintong itlog. Ipinampukol niya yon sa mga aswang na sumugod sa kanya. Subalit mas maliksi ang mga ito. Naku po, naloko na. Sumablay pa ako. Hindi ko tinamaan. Kailangan maging asintado ako sa pagbukol sa mga aswang na to. Baka maubos ang itlog na sandata ko. Hinawakan niya ang kanyang gulok para yun muna ang kanyang gamitin. Tumakbo ang binata at nagpahabol sa 2 aswang. Kailangan niyang gawin yun upang makakuha siya ng tiyempo at matiyak na tatamaan niya na ang mga ito sa susunod na pagpukol niya gamit ang gintong itlog. Sige, humabol kayo sa akin. Habang tumatakbo, inihanda ni Donato ang itlog na gagamitin niya. Bigla siyang huminto sa pagtakbo at ipinihit ang kanyang katawan upang ibato ang hawak niyang itlog. Agad na nasapol ang isa sa 2 aswang. Umusok agad ang katawan nito. Nang mabasag ang itlog, ay kumalat sa katawan ng halimaw ang laman nun. Nagwala ang aswang, samantalang hindi malaman ng isa pang aswang ang gagawin upang tulungan ang kasama. Kaya sinamantala ni Donato ang pagkakataong yun at ipinukol dito ang isa pa niyang hawak na gininto ang itlog. Mga loko kayo! Katapusan nyo na ngayon! Buong lakas na pinakawalan ni Donato ang hawak na sandatang itlog. Tiniyak niyang tatamaan ng isa pang aswang na siya ngang nangyari. Umatungal niyang malakas ang isa pang halimaw ng tamaan nito. Kaya ngayon ay pareho ng umuusok ang katawan ng 2 aswang. Maya-maya pa ay isa-isa nang bumulagta ang mga ito. Halos malusaw ang bahagi ng katawan dahil sa mahiwagang itlog. Nagbago na rin ang anyo ng mga ito. Kitang-kita ni Donato kung sino ang 2 aswang na kanyang napatay. Sina Doc Gudo at ang asawa niyang si Nurse Bibian. Sinasabi ko na nga ba? Sila talaga ang mga aswang eh. Pasensya na kayo, Doc. Trabaho lang. Walang personalan. Kayo rin ang may kagustuhan na mangyari sa inyo to eh. Tama lang na pagbayaran yung ginawa niyong panluloko sa mga taga rito sa Baryo Pag-asa. Inilagay niyo sa kapahamakan ng buhay ng mga taga rito. Mga demonyo kayo! Habang pinagmamasdan ni Donato ang bangkay ng mag-asawa, ay hindi niya napansin ang pagdating ng isa pang aswang na nanggaling sa kanyang likuran. Hinawakan nito ang leeg ng binata at umaktong sasakmalin ang leeg niya. Subalit buong lakas na tinabig yun, kaya nakabitaw ang aswang at tumilapon. Walang yang aswang yun ah! Muntik na ako ah! Nakita niya ang aswang. Mas maliit ito, katulad ng aswang na umatake sa kanya nung naroon siya sa kanilang bahay. Bahagyang natulala si Donato. Naisip niya ang kapatid niya na si Bokyo. Kinabahan siya dahil posibleng ang kapatid niya, ang aswang na ngayon, ay kanyang kaharap. Maaaring si Bokyo ang aswang na to. Paano ko siya harapin? Baka mapatay ko siya. Hindi pwedeng mamatay ang kapatid ko. Hindi alam ni Donato kung ano ang kanyang gagawin. Kung hindi niya lalabanan ng batang aswang, siya naman ang papatayin nito. Walang ibang ginawa si Donato kundi ang umiwas. Dahil sa ginagawang pag-iwas, ay lalo lang nagalit ang aswang. Kailangan niyang mahuli yun at humanap ng tiyempo. Hindi tumigil sa pag-atake ang aswang, pero hindi rin naman siya papayag na mapatay nito na hindi lumalaban. Kaya walang ibang pagpipilian si Donato. Kumuha siya ng ginintuang itlog. Nakita niyang galit na galit ang aswang sa pagsugod sa kanya. Pikit matang ipinukol ng binata ang itlog
sa papalapit na aswang. Bahala na, yun ang tanging nasa isipan ni Donato. Pagdilat ng kanyang mga mata, nakita niya ang aswang na nakabulagta sa lupa at nakabukas ang bibig nito. Naroon ang itlog. Ibig sabihin ay nasentro sa loob ng bibig ng aswang ang itlog na ipinukol niya at doon ito nabasag. Nalunok ng buo ng batang aswang ang itlog na ipinukol niya. Nawalan ito ng malay at maya-maya pa ay nakita niya ang pagbabago ng anyo ng batang aswang. Yun ang naging epekto ng gintong itlog sa nalunok nito. Naging si Bokyo ito. Hindi alam ni Donato kung lalapitan ba niya ang kapatid. Pero saglit pa ay nagkamalay ito at nakita siya. Kuya Donato, Bokyo, kapatid ko. kuya, ano nangyari? Sapat na ang tanong na yon ni Bokyo para lapitan siya ng kanyang kuya. Ibig sabihin lang ay bumalik na ito sa dati at maging ang isipan ng kapatid. Ang mabuti pa, umuwi na muna tayo sa bahay, Bokyo. Hindi ko maintindihan, kuya. Para ako nananaginip ng nakakatakot. Parang ang haba ng panaginip ko at pagod na pagod ako. Umuwi na tayo at sa bahay ko na lang sasabihin sa iyo ang lahat. Ikinuwento lahat ni Donato sa kanyang kapatid ang mga nangyari at naunawaan ito at lubos itong humanga sa kanya. Inalam lahat ni Donato ang mga nabakunahan sa baryo nila. Binigyan niya ang mga yon ng ginintuang itlog upang inumin. Nang sa ganon ay mawalan ng epekto ang pagkaaswang sa kanila. Laking pasasalamat ni Kapitan Teban sa ginawa ni Donato dahil ligtas na ang baryo Pag-asa sa pagkaalipin at masasamang plano ng mga kampon ng kadiliman. Muling nagpakita kay Donato ang diwata bilang pagtatapos na rin ng paggamit niya sa gitong itlog. Nagpasalamat si Donato dahil sa pagtitiwalang ibinigay sa kanya para maging kasangkapan na iligtas ang baryo Pag-asa mula sa kadiliman. Subalit may pangako ang diwata na muli itong magpapakita sa sandaling kailanganin ni Donato ang tulong, lalo na't para sa kaligtasan at katahimikan ng baryo Pag-asa. Sadyang may mga nilalang na mapagsamantala, gagawin ang mga bagay na para sa sarili nilang kasiyahan at pakinabang, kahit pa magdulot ito ng kapahamakan sa iba. Subalit huwag nating kalilimutan na lagi tayong umasa at magtiwala na may darating upang iligtas tayo sa kapahamakan. Dahil ang kabuktutan ay hindi magtatagumpay kailanman sa kabutihan.